Kumayon ang inyong pakinig. Sabi mo sa katabi mo, it's about to listen. So, sarado ang bibig. Buksan natin ang ating mga tainga. Mga kabataan, ipagpapawana ko na po sa inyo, buksan nyo lang po ang inyong puso. Mamaya po pagkatapos kong mangaral, kung gusto mong umiyak, malaya kang umiyak. Gusto mong mag-release, malaya kang mag-release. Dahil ang Diyos ay mayroong magandang mensahe sa atin. Amen? Yes. Kanina, pinagmamasdan ko ang mga kabataan. Galing tayo sa iba't ibang pamilya, iba't ibang lugar, iba't ibang karanasan, at iba't ibang mga pinagdaanan. Kanina, may mga kabataan na masayahin, may mga kabataang malungkot, may kabataang tahimik, may kabataan namang maingay. Bakit po? Sapagkat uli, may kanya-kanya tayong pinagdaanan. Sabi mo nga sa katabi mo, humanda ka. Humanda ka. Humanda kayo. Praise God. Hallelujah. Palakpakan niya po natin ang Diyos. Kasi ako po, pagka iniimbitahan lalo na sa mga kabataan, ay nag-o-observe po ako kung ano po yung dapat kong gawin. Kaya ino-observe ko po kayo kanina. Amen? Amen. Alam niyo po, may I borrow your attention? Sa dami ko na pong pinuntahan na lugar, sa dami ko ng kabataan na mga pinangaralan, alam niyo po kung sino po ang most nasugatan at mga most wounded ay mga kabataan. Nowadays po, ang daming kabataan na galing sa broken family. Kaya marami pong kabataan ang naghahanap po ng attention, pagmamahal, pagkalinga, na hindi po nila nakikita sa kanilang pamilya, hinahanap nila sa kanilang kaibigan. At may mga kabataan na naghahanap po ng pamilya, at ang new beginnings, ito po ang inyong bagong pamilya. Wala kang kausap. Kung kayo po ay may gustong, kasi kadalasan ng kabataan, mga kapatid, ay they're looking for the crying shoulder. Anong ibig sabihin po ng crying shoulder? Pag may problema ka, pag mayroon ka, may lalapitan ka, may iiyakan ka, may pagsasabihan ka, at may taong magtatanggol sa atin. Amen? Sino na po ang handa makinig? May I borrow your attention, huwag mong pansinin yung katabi mo na nagugulo lang, naglilikot lang. It's your moment with the Lord. Kanina nabanggit po ni Kuya Mark na ito po ang appointed time para ma-encounter natin ang Diyos. Amen? It is not an accident for you to be here. Ito po ay appointed ng Diyos para siya ay makilala mo, maiayos ang iyong buhay dahil mayroong magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Amen? Pwede ba natin palakpakan ang Diyos? Hallelujah. And I like also sa sinabi po ni Kuya Mark na sa inyong journey para marating po ang inyong mga pangarap, dreams sa buhay, kailangan nyo kasama ang Panginoon. You cannot reach your destiny without Lord. Kailangan po natin ang Diyos sa ating pong destinasyon, at habang tayo po ay naglalakbay sa ating destinasyon, we need renewed mind, bagong kaisipan, and of course, curse-free life, buhay na malaya sa sumpa. Mga kapatid, lagi po natin, mga kabataan, praise God, hallelujah, hindi mo kasalanan na isilang kang mahirap or you brought up from a poor family, pero kasalanan mo na kung mamamatay kang mahirap because God ay nagbigay sa atin ng pagkakataon para iayos ang ating buhay. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mayroong magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Amen? Following, so, pag sinabing renewed mind or curse-free life, healed from past memories. Kailangan mong mag-move on. Huwag kang mabuhay sa mga nakaraan. And hurts, yung mga
sugat, yung mga hapdi na iniwan sa inyo, and wounded emotion. Kasi alam niyo po mga kapatid, bakit ang tao tahimik? Hindi dahil sinilang na tahimik yan. Marahil may pinagdaanan yan. Bakit naman ang isa sobrang ingay? Hindi dahil sinilang siyang maingay, kundi dahil may pinagdaanan. So we came or we brought up from different experiences. Tama ba? Kaya kung ang katabi mo parang ayaw mahiyain, intindihin mo na lang. Kung ang katabi mo medyo tahimik, intindihin mo na lang. Bakit? Dahil may kanya-kanya kayong pinagdaanan. Mamaya, malaya kang umiyak. Yes. Sabi ng, may naghamon sa akin, sabi niya, Pastor Lito, hindi mo ako mapapaiyak. Lalaki ako. Pero alam niyo po ba, na mas madalas ang mga malalalim ang sugat, kalalakihan. Wala akong kausap. Ulitin ko, ang kalalakihan ang mayroon mas malalalim na sugat. Kasi ang mga lalaki, tingin kayo, ang mga lalaki hindi sila expressive. Ang mga babae expressive yan. Konting sabi, ang lalaki sinusuppress nila because on their mind, pag lalaki ka, bawal kang umiyak. Pag umiyak ka, bakla ka. Ganyan ang kaisipan ng lalaki. Tama? Kaya sinusuppress ng lalaki ang kanilang mga emotion. Hindi sila nagre-release ng mga pains. Kaya mga kapatid, ang kanilang paglaki ko, kailangan ko maging pulis. Kasi kung may papatay na ko, papa ka. Papa ko ang papatay ko. Bakit? Sobrang lalim ng sugat niya sa kanyang papa. Parang tumahimik kayo. Sabi ko sa inyo, mga kapatid, simula pa lang po yan. Sabi mo nga, bagong pag-iisip, malaya sa sumpang buhay. Alam niyo po mga kapatid, how many of you have tried to hide your pimples? Wala pong proud sa taghiyawat, Tagalog. Wala pong proud sa kanya. O sabi niya, oh bro, tingnan mo yung aking taghiyawat, ang laki-laki na parang pizza. Wala pong nagmamalaki sa pimples. Madalas, tinatakpan yan because people try to hide sa kanilang nararamdaman. Actually, tingin kayo sa akin, yung mga kabataan, kaklase mo, yung kaibigan mo na maingay, naku, hindi ganyan sa kanilang bahay yan. Because they try to hide who they are. Pinapakita nila sa kanilang kaibigan na masaya ako, pero ang totoo, hindi. Because many people are trying to hide their situation. Pero maraming mga kabataan din kayo, hallelujah. Pastor, mukhang natatakot na ako, nagseryoso na sila. Maraming mga kabataan na may mga experiences, pero again, they try to hide it sa kanilang kaibigan. Para bang pag nakita nila, friend, okay ako. Wala akong problema, friend. Pero ang totoo, may pinagdadaanan yan. Tingnan mo ang katabi mo. Pag may itim pa ang mata, may pinagdaanan niya. Tingnan mo kung may itim pa yung kanyang mata. Mayroon pa po bang itim ang kanyang mata? O sabi mo sa katabi mo, naiintindihan kita. Okay, tingin ko mga kabataan. Romans 12:2. Do not conform yourselves to the standards or systems of this world, but let God transform you inwardly by complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God. What is the will of God? What is good and is pleasing to Him and is perfect. Tingin kayo mga kabataan, sisimplihan ko para maintindihan. Ang kalooban ng Diyos, mabuti. Lahat ng hindi mabuting nararanasan mo, hindi siya kalooban ng Diyos. Kalugod-lugod. Malalaman mo pag kalooban ng Diyos kasi maganda ang nangyayari sa buhay mo. Pero pag hindi maganda nangyayari sa buhay mo, that is not the will of God. At ang sabi pa sa ibang translation, acceptable, yung katanggap-tanggap. Yung tanggap mo, yung nangyayari, kalooban yan ng Diyos. Pero pag hindi mo tanggap, tulad namatay ang tatay mo, namatay ang nanay mo,
Tanggap mo ba? Di ba maraming mga namamatay hindi tanggap? Hindi sa kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban ng Diyos, tanggap mo at masaya ka. Tama? O sabi mo nga sa katabi mo, I like that. So tingin kayo, right believing will result right being. Ang tamang paniniwala, nagbubunga yan ng tamang pagkatao. Hallelujah. Actually, may nakausap ako. Sabi niya, Pastor, ang buhay maiksi, enjoy mo na. Yun ang kanilang mindset. Kaya ang ginagawa nila, kahit mali ang ginagawa, they enjoy. Kasi ang buhay maiksi. But you can enjoy life kahit hindi masama ang ginagawa mo. Tama? Hindi mo kailangan sumabay sa mundo to enjoy in this world. Kailangan mo mga kapatid, may tama kang paniniwala para tama ang ating pamumuhay. Amen? Praise the Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto ko yan. Human being. Praise God. Tingnan po natin ang human being, mga kapatid. Ang tao, binubuo yan sa tatlo. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Pag sinasabing soul, naandyan ang mind, naandyan ang will, naandyan ang emotion. Kaya kapag kayo nasasaktan, nabigo ka sa girlfriend mo, iniwan ka ng boyfriend mo, ang nasasaktan is not the body, is not the spirit, but your soul. Kaya yung kaluluwa mo ngayon ang sugatan. Ang kaluluwa mo ngayon ang nagdadamdam. Ang kaluluwa mo ngayon ang nagdaraho. Tingin kayo sa akin, mga kapatid, sa dalawang mindset ng tao. I-contrast natin ang victor at saka victim. Sabi nga ninyo, victor at saka victim. Tingnan po natin ang victor, mga kapatid. The mind of a victim and a mind of a victor. Sabi mo sa katabi mo, you're not a victim. You are not, sabi mo, you are a victor. Itanin mo sa isip mo, tingin kayo kabataan, ikaw ay mapagtagumpay, hindi ka talunan. Kasi ganito ang kabataan eh. Pag exam pa lang, ang message na, nako, bagsak ka. Bagsak. Bagsak ka talaga. Pero wala pang exam, sabi mo, may pagkas ako ito. Mindset. Amen? O sabi mo ulit sa katabi mo, ikaw ay victor. Hindi ka victim. Umalagpak ang mga victor ng malakas. Tingnan natin ang victim. Circumstance, emotion, tapos thoughts, and deeds. Bigyan mo ng kulay, pastor, para maintindihan nila. Circumstance, bigyan natin. Babae, maganda, sexy, pero niluko siya ng lalaki. That is the circumstance. Tingin kayo, mga kabata, makinig. Hallelujah. Ngayon, dahil ang sitwasyon, iniwan siya ng kanyang boyfriend, masasaktan ngayon ang kanyang emotion. Iiyak siya. Nangiiyak. Praise God. Magdamag. Maghapon. Hindi kakain. Nasaktan ang emotion. Then, maapit to ng kanyang kaisipan. Anong kaisipan? Ang mga lalaki, manloloko. So, ang nasa isip niya, ang mga lalaki, manloloko. Tuwing makakakita ng lalaki, ang manloloko to! Manloloko to! Bakit? Yun ang pumasok sa kanyang kaisipan. Then, ano mangyayari? Tingin kayo. It will affect sa kanilang deeds. Lahat ng lalaki, susukladuhan niya na. Lahat ng lalaki, tatasan niya na ng kilay. Bakit? It affects their deeds. That is the victim. Punta naman tayo sa victor. Ang victor, tingin, kabataan, thoughts, emotion, deeds, and circumstances. Tingin tayo, thoughts, ito pa ang victor. Hallelujah. Tingin kayo ha. Inisip niya, magaling ako. Kaya ko. That is her or his thought. Ang emotion niya ngayon, dahil naisip niya magaling siya, kaya niya, masigla siya ngayon ang kanyang emotion, masaya lagi. Wow, kaya ko to. Praise God.
May tiwala sa sarili. Then pagkatapos siya ng kanyang deeds, affected. Dahil masaya siya, lahat nagagawa pa posible. Hindi siya patugan, hindi siya tambay, hindi siya palatulog. Kasi excited siya lagi. And then pagkatapos, mababago ang circumstance. Tama? May tao pa kaya? In other words, ang victim, apektado sa circumstansya sa buhay, ang victor ang nagbabago ng sitwasyon sa buhay. Yes. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Sabi ng Lucas 17:1, sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na di dumating ang kadahilanan ng pagkakatisod. Ang salitang pagkakatisod sa English, temptations, snare, traps, set to entice to sin. Datapwat sa abaniya ang pinanggagalingan. Ang sabi po kasi ng Greek word, gamit tayo ng konting Greek word, scandal on means scandal, a trap stick, sabi doon, bend, sampling, that is snare. Sa aming probinsya, mayroon po kasi yung tambo, papaganunin, tapos may tayong pag napakan ng ibong biglang pipitik yan, masisino siya sa snare. Ganyan daw po. Wala. Lahat ng tao, kabataan tingin, walang exempted. Lahat, sabi ng Bible, makakaranas ng temptation. Makakaranas tayo ng pagkakatisod. Tama? O sabi mo sa katabi mo, you're not exempted. Kahit si Pastor Dennis, kahit ako, kahit si Kuya Mark, kahit ang kanyang magandang asawa, lahat yan nakaranas. Tama? At ititiyakin ko, lahat din ng kabataan dito. Mayroong pinakabata, medyo magbibinata at binata na. Praise God, lahat yan pwedeng makaranas. Diretso tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Bible, nagtanong si Pedro, Lord, makailan ko papatawarin ang aking kapatid pag nagkasala? Baka 7 po ba? Sa Bible times kasi 3 lang. Dapat 3 lang. Pwede ka nang sa kanya, pero dinoble ni Pedro, praise God. Pero sabi ng Bible, hindi lamang makapito, kundi 7 times 70. Anong ibig sabihin ng Bible? Sa isang araw yun ha, sa isang araw. 7 times 70, ibig sabihin, alam ng Diyos na ang kapatid mo, katabi mo, hindi perfect, magkakamali at magkakamali yan. And if ever magkamali yan, dapat handa kang magpatawad sa Kanya. Tingin kayo, huwag kayong magbibilang. Kasi yung mga nanay ninyo, punong-puno na ako sa iyo! Punong-puno na! Punong-puno na! Bakit? Nagbibilang ang mama mo sa mali mo eh. Kaya nga may isa pa, nagbibilang. 2, tatamaan ka na sa akin, isa pa. Ganyan nagbibilang sila. Nagkikimkim sila. Pero tingin kayo mga kabataan, praise God, uulitin ko, how many times magkasala si mama at papa, be willing to forgive them. Sino ba ang handa magpatawad kay mama? Yes. Sino ang handa magpatawad kay papa? Yes. Alam niyo po ba si papa kung bakit? Sabi ko nga sa lahat ng pinupuntahan kong kabataan, alam niyo kung kanino, mga kabataan kung kanino malayo ang loob? Hindi sa nanay. Sa tatay. Yung katabi mo, huwag mo nang tanungin. Alam mo na ang sagot. Kaya kung may nalulunod ang mama mo at papa mo, isa lang ang pwedeng sagipin. Ang sasagipin mo, mama mo, papa mo, hayaan mo siya! Hayaan mo si papa. Bakit? Kasi lahat malayo ang loob sa papa. Amen? Parang mahal na mahal yung papa ninyo. Okay, Proverbs. Tingin kayo mga kapatid, ito po yung mga sumpa. Isa-isahin natin. Sabi niya, kung paano ang maya sa kanyang paggagala, kung paano ang langay-langayan sa kanyang paglipad, gayon ang sumpa na walang dahilan hindi tumatalab. Ang sumpa na walang dahilan hindi tatalab, pero ang sumpa may dahilan, tatalab. Tama? Isa-isahin natin mga kabataan. Sabi po, sumpay nawa siya na gumagawa ng walang bahala sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, tanda po ninyo, napakapalad ninyo kung ang buhay ninyo ipinaglilingkod nyo sa Panginoon. Kasi yung mga kabataan na hindi naglilingkod kay Lord, may sumpa. Pinababayaan ang gawain ng Lord. Kaya you are blessed dahil inimbitahan ka sa kabataan itong pagtatitipon. Amen? Number 1,
nasumpa-sumpay ng taong gumagawa ng larawang inadyuan. Yung sumasamba sa Diyos-Diyusan, sumasamba sa mga ribulto. Kasi di ba sabi ng Bible, powerless sila kasi pag masakit ang tiyan mo, mananalangin ka sa kanila, pero ang tugon ng pinapanalanginan mo, mamamatay ka na. Tama? Because they are powerless. May sumpa ang sumasamba. Pangalawa, bilis-bilisan lang po natin kaunti, dishonoring parents. Sino may mga magulang sa inyo? Praise God. Alam niyo po ba sa Bible times, ang sumasagot sa magulang, binabato hanggang mamatay. Ulit kayo mga kabataan. Sa aming panahon, hindi pa lang masyado matanda. I'm about mag-50 pa lang po ako, pero sa panahon namin, may katuwiran ka o wala, you don't have rights na sumagot at sagutin ang magulang. Ngayon, ang mga anak, hallelujah, yung katabi mo na yan, nako, ilang beses na yan sumagot sa magulang. Ilang beses na yan sumagot. At kung i-apply natin ang Old Testament, tingin kayo, matagal nang pinatayan. Bakit? Kasi sa Bible times, ang tampalasan na anak, binabato hanggang mamatay. Tingnan mo yung katabi mo, matagal nang patayan. Kung i-apply ang batas, tama? Huwag nyo na akong tanungin. Lahat ng bata na narito, sumagot ka na sa mga magulang. Tama? O sabi ng Bible, basa tayo, sumpain ang sumira ng puri sa kanyang ama o sa kanyang ina. May sumpa ang paglaban sa mga magulang. Tama? O sabi mo nga ulit sa katabi mo, huwag sasagot. Tama ba? Umalakpak ng malakas sa mga sumasagot. Ayan, amen. Daming sumasagot. Praise the Lord. Ang daming sumasagot pala dito. Hallelujah. O sabihin mo sa katabi mo, tigilan mo na yan. Hallelujah. Tingin kayo, mga kabataan. Praise God. Walang bata na nagtagumpay sa buhay na tampalasan sa magulang. Listen up. Kung gusto mong marating ang pangarap mo sa buhay, marunong ka rumespeto sa magulang. Amen? Amen. O sabi mo nga uli, respeto. Respeto. Ang sabi ng Ephesians, respect your mother and father and I will prolong your life. Pag nag-birthday ka mula 1 year old ka, laging may pansit. Ano ba yung pansit? Sabi ng iba, pampahaba ng buhay. Totoo, hindi? Mali. Ang sabi ng Bible, igalang mo ang iyong ama at ina at hahaba ang iyong buhay. Ang pampahaba ng buhay, hindi pansit. Ang pampahaba ng buhay, paano mo irespeto ang magulang ninyo. Amen? Tao pa kaya? So, ang sekreto para humabang buhay, magalang ka sa magulang. Amen? Tingin kayo sa akin mga kabataan. Tingin kayo sa akin mga kabataan. Huwag kayong mag-alala. Sabi ko sa mga bata na lumalaban sa magulang, sige ka ako, laban ka lang ng laban. Darating ang panahon, magiging magulang ka, at kung anong ginawa mo sa magulang mo, gagawin din ng magiging anak mo sa'yo. Amen? O sabi mo nga ulit sa katabi mo, respeto. Amen? Praise God. Ano ba ang respeto? Marunong mag-submit, marunong sumunod. Amen? Bigyan mo kayo kabataan. Tingin ha, kabataan, medyo sasagasa ko ng konti. Ang salitang mamaya is disobedient. Pinagugas ka ng plato. Ulitin ko, pag sinasabing mamaya is disobedient. Tama ba? Sabi pa, magugas ka ng plato, sandali lang. Alam niyo po ba na disobedient yun?
At ang lumalabag sa magulang ay may sumpa. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, sumunod ka na. Halimbawa si brother, nag-EML. Nag-EML. Sabi ng kanyang nanay, anak, magluto ka. Kahit maubusan ka ng stars, iwan mo ang cellphone mo at magluto ka. Yan ang pagiging masunurin. Amen? Pagpakan nga po ninyo, Diyos, hallelujah. Amen? Kahit hindi kayo makarating sa metik-metik na yan, basta masunurin tayo sa magulang, then God will bless you. Amen? Okay, ngayon mga kapatid, pangatlo, pangilan na tayo, pangatlo, illicit sexual relationship. Yung, sorry ha, yung mga bakla at saka tumboy. Tingin kayo, tingin. Huwag niyong i-judge sila, huwag niyong i-judge. Tingin kayo, tingin. Tingin, hiramin ko muna, bakit ang isang babae gusto maging lalaki? Makinig kayo, sinasaktan niya ng magulang. At sabi niya, paglaki ko, ako ang bubugbog. Kaya nagiging strong personality. Ang mga bakla nagiging mahinhin naman, kulang sa pag-ibig. Kasi si ate mahal. Si ate minahal. Ako hindi. Gusto ko na lang din maging babae para mahalin ako. Actually, ang hinahanap ng mga yan, acceptance. Wala yata akong kausap. Hindi sila matanggap bilang lalaki. Magpapakababae na lang ako para tanggapin ako. Are you church? Pero sabi ng Bible, iyan po ay may sumpa. Sabi dito, kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, ay kapwa magkakasala ng karumalduman. Tingin kayo ha, advance lang. Ang bakla at namamakla, pareho silang nagkakasala. Hindi lamang po yung bakla ang nagkasala, pati po yung namamakla. In fact, tingin kayo mga kabataan, ang namamakla, bakla na rin. Are you here, church? Huwag niyong i-judge yung mga mahini. Ako nga rin, mahinin ako, pero hindi ako bakla. Tama? Ang bakla yung pumapatol. Are you here, church? O sabi mo, may sumpa yan. Next, injustice to disabled. May sumpa. Listen up. Huwag kayong tatawa sa mga may kapansanan. Dahil may sumpa. Sumpain niya o magligaw ng bulag sa daan. And then to put confidence in the flesh. Huwag kayong ibigay ang inyong tiwala sa tao, ibigay ang inyong tiwala sa Panginoon. Kasi sabi ng Bible, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Pang-anim, mga kapatid, sabi dito, ay yung to steal, magnakaw. Kayo'y nangasumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan. And then, pang-pito, kasi 12 po yan, sabi niya, sumpain, susumpain ko ang susumpa sa iyo. Tingin, ang mga pastor, inire-respeto. Sabi nga ninyo, respeto. Kasi alam niyo po, ang magulang, sabi ng Bible, honor. Pero ang pastor, they are worthy of double honor. Kaya kung iginagalang ang magulang mo, mas lalong igalang mo ang iyong pastor at pastora. Amen? Dahil kapag tayo hindi marunong magrespeto sa ating pastor, there's a curse, mga kapatid. May sumpa. Isa pa po, mga kapatid, yung number 8, self-imposed curse. Proverbs, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Tingin kayo kabataan. Sino ang mga Pilipino mapagsimpatya yan? Ang mga Pilipino maawain yan. Pag may sakit si nanay, nasa ospital, dadalaw ang anak, ang sasabihin ng anak, sana ma, ako na lang. Tama? Gusto niya, siya na lang magkasakit. Praise God. Bukang bibig niya, siya magkasakit. Pag nagkasakit ka kaya masaya magulang mo, hindi. Huwag mong ipag-pray na lumipat ang sakit, ipag-pray mo na gumaling kayo sa sakit. Tama? Kasi kung anong kwenta, papalipatin mo lang ang sakit. Kaya nga, sabi ko nga, mayroon pong isang pamilya na may cancer ang kanilang ama.
Nasa ospital, dumalaw ang asawa. Sabi niya, alam mo ba, ako na lang sana may cancer. Nagka-cancer din ang nanay. Dalawa na sila may cancer. Dumalaw ang ate. Sabi ng ate, ma, pa, sana ako na lang may cancer. Tatlo na silang may cancer. Dumating ang bunso. Sabi niya, ma, pa, ate, ako na lang dapat ang may cancer. Lahat sila nagka-cancer at lahat sila patay. Are you here, church? Huwag mong palipatin ang sakit. Ang sabi mo, Lord, pagalingin mo ang mahal ko sa buhay para kapwa kayong mabubuhay. Palapakan natin si Jesus. Amen. Malapit na po. 9. Spoken curse by parents. Alam niyo po, narinig niyo ba mga magulang pag magsalita sila sasabihin, mula ngayon, gagapang ka na parang ahas. It will happen because their mouth ay may power. Kaya mga anak, huwag kayong pasaway kasi wala man ang mga gulang na manunumpa sa inyo kung hindi kayo pasaway. Tama? O sabi mo sa katabi mo, respeto pa rin sa magulang. 10. Hallelujah. Spoken curses by third parties. Yung mga kaaway nyo, magsasalita talaga yan ng negatibo. Pero sabi ng Bible, bless, love, and pray your enemy. Ipanalangin, mahalin, at pagpalain ang inyong kaaway. Number 11, the curse of other faults. Yung affected ka, tama? Hindi naman ikaw nagkasala, pero apektado ka, nadamay ka, tama? Wala yung akong kausap talaga. Affected. Alam niyo po, sabi ko nga, mga naghihiwalay na mag-asawa, ang apektado, mga anak. Mga anak. Ang hirap kaya may stepfather ka, stepmother ka. Ang turing ng stepmother mo doon sa half brother and sister mo, iba kaysa sa'yo. Siya may fried chicken. Sa'yo, balat na lang ng chicken. Kasi hindi ka tunay na anak. Are you here, church? So affected ka. Hallelujah. And of course, number 12 is spiritualism or witchcraft. Sabi doon, huwag makakasumpong sa inyo ang sino mang nagpaparansapoy sa kanyang anak na lalaki o babae, nanguhula o nagmamasid sa pamahiining kandalo o manggagaway. Huwag kayong magpapapamreading. Huwag kayong magpapabasa. Bakit? Kasi sinusumpangin yung future. Ang inyong kinabukasan nasa kay Lord. Tama? Wala yan sa guhit ng palad. Ipaano kung putol ang kamay? Walang palad. Are you in church? Masabihin mo, nasa kay Lord ang magandang plano. Kasi ang sabi ng Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, a plans to prosper you, not to harm you, a plans to give you hope and a future. So ang plano na maganda kay Lord. Amen? O handa na po ba kayo? Introduction pa lang po yun. Alam niyo po ang gagawin niyo lang, anuman ang sugat na dulot ng sumpa na ating naranasan, pagpapatawad. Sabi mo sa katabi mo, pagpapatawad. Amen? Alam niyo po si Jesus nagturo ng parable of a sower. At alam niyo po yung parable of sower, siyempre, tingnan natin, may sower, may seed, mayroon pong sunlight, at mayroon pong soil. Tingnan po natin mga kapatid, ang sower iisa, ang seed iisa, ang sunlight iisa. Pero ang ibig sabihin ng sower, preacher, yung pastor. Ang seed, word of God. Ang sunlight ay seasons. And of course, soil ay 4 na uri ng puso. Sabi mo nga, puso. Puso. Ngayon kayo, nakikinig sa isang mensahe, pero iba-ibang puso ninyo. Tingnan niyo po ha. Ang una ay good soil or good heart. Pag itinamnan ng salita ng Diyos, tumutubo. Pangalawa, thorny soil or thorny heart. Ito po yung gustong bumait, pero di gumagawa. Yan, ang may mga hadlang. Kasi pag uwi nyo, saan ka galing? Saan nyo pigilin naman? Born again na yan. Gusto mong magbago, pero hindi ka makapagbago kasi may mga hadlang. And then, rocky soil or rocky heart. Ito yung mga taong matitigas ang puso. Hindi ako mapapahiya. Hindi. Laki. Mamaya tingnan natin mamaya. Praise God. Tingnan natin mamaya kung sinong lalaki dito. Hallelujah. And then,
wayside soil or wayside heart. Ito yung mga tao na nakinig pero nakalimutan ang mensahe. Ano bang pinag-usapan natin ngayon? Nakakalimutan. Ang pinag-usapan natin, puso. Amen? Sabi mo nga, puso. A heart of the problem is the problem of the heart. Ang puso ng problema ay problema sa puso. Kaya pag may sisisihin kayo puso, tama? Ang puso ng problema, ang problema sa puso, Jeremiah, ang puso ay mandaraya, naghigit kaysa lahat ng bagay at totoong masama sinong nakakalap. So ang puso ng mandaraya, akala mo, totoo ka ng nagmamahal, nakita mo lang ang mahabang buhok, matamos ang ilong, maputi balbon, sexy. Ay, siya lang. Pero, wag ka, hindi ka sigurado dyan sa nararamdaman mo. Tama? May naalala ko, mga kapatid, makwento ko lang. There was a beautiful woman. Siyempre, pumipila yung mga nanliligaw. Balbon, matamos ang ilong, maputi, mahaba ang buhok, sexy. Nagkasabay ang mga manliligaw. Pareho silang pinatuloy. Habang nakaupo ang dalawang manliligaw, yung magkaribal, sabi niya, sandali lang, ipaghahanda ko kayo ng maiinom. So, nagtimpla ngayon ang magandang babae ng juice. At ngayon, mga kapatid, may naamoy silang something. Sabi ng kanyang karibal, sobra naman itong karibal ko, amoy putok. Ang same thing, yun din ang iniisip ng kanyang karibal. Sabi niya yung karibal ko, malakas ang putok. And here comes, dala-dala ngayon ng magandang babae ang tray na mayroong juice. At siyempre parang yung manok, bumubuka ang pakpak. Nang bumuka ang pakpak, nalaman nila na ang babae pala na gustong-gusto nila ang may putok. What happened? Both of them na turned off. So wala po pala basihan ang puso mandaraya. Akala mo, nagmamahal ka na? Hindi. Kasi dinadaya ka lang ng iyong puso. Amen? Amen? O sabi mo, huwag kang padaya sa iyong puso. So people's problem times cannot heal or heal wounds. Tingin kayo ha? Sabi naman ng iba, Pastor, hayaan mo, paglipas ng panahon, gagaling din yung aking nararamdaman. Remember, times cannot heal wounds. Jesus can heal your wound. Amen? Ulitin ko, ang panahon, hindi nagpapahilom ng sugat ng iyong puso. Tanging si Jesus ang pwedeng magpahilom ng sugat ng iyong puso. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Hindi ko naman tatanungin, bakit ba kayo nasaktan? Yes, nasaktan tayo. Sabi ng Proverbs 14:23, keep and guard your heart with all vigilance, and above all that you guard, for out of it flow the spring of life. Mga babae, hiramin ko ang inyong atensyon. Sapat na mabigo ka minsan. Pero yung mabibigo ka lang, lagi. Hindi ka pa nadala? Hindi ka pa nadala? Madala ka na, minsan ka na nasaktan, madala ka na. Ang iba nadala na, iniwala ng boyfriend, nakakita na naman mo, ay pogi! Hindi madala. Madala kayo, kasi ang sabi ng Bible, there is the one who is responsible to take care of your heart, hindi sino man, hindi ang nanay mo, hindi kaibigan mo, ikaw! Dapat ingatan mo yung puso. Nakakita na ng pogi. Siya na, Lord. Kaya ngayon mga kabataan, pag pumupunta sa mga ganito, hindi man sila na hinahanap. Pogi at maganda. Asan tayo may pogi? Asan mga pogi dito? Asan ang maganda dito? Hindi ka man madala. Tapos ngayon, nabigo ka minsan, nasakta na yung puso. Hallelujah, tapos iiyak-iyak ka ngayon. Alam niyo po, kasalanan ninyo.
Be careful of your heart. Ingatan mo yung puso mo. Sabi mo, ingatan mo. Amen? Tingnan niyo po. Proverbs 15:30, a cheerful heart brings a smile to your face. A sad heart makes it hard to get through the day. Nakita niyo po ba? Kapag ang puso mo laging malungkot, pag magkaanak ka, kamukha niyan. Palapakan mo si Jesus. Tama? Ano ang sinasabi? Tingin kayo ha? Ang mukha ay bintana ng iyong nararamdaman. Kung ano ang laman ng iyong puso. Hindi pwede sabi na, don't judge the book by its cover. Pastor, huwag mo akong i-judge. Masaya ako, Pastor. Ganyan lang talaga mukha ko, Pastor. Masaya ako. Pero hindi ako ganon sila. Pero tingin kayo, pag masaya ang puso, masaya ang mukha. Pag malungkot ang puso, tingnan mo ang katabi mo kung anong pusong mayroon yan. Ay, ayaw mag-participate. Tingnan mo ang katabi mo. Anong puso mayroon siya? Masaya ba? Sabi naman ng ilan, he. Praise the Lord. Pumalakpak po ulit ang bawat isa. Pero, ang masaya yung puso, nagpapasaya yan, mga kapatid, ng ganyang mukha. Ngayon, malapit na po ako matapos. Isaiah 6:1-2, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mga mabubuting balita sa mga bihag. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, broken hearted, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa mga nabibilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng karawan ng paghiganti ng ating Diyos, upang aliwin niya ang lahat ng mga nagsisitangis. Isa-isahin natin, 6 na tao yan. Tingin-tingin mga kabataan para makaano kayo relate. Una, yung downcast. Ano ba yung downcast? Tingnan po ninyo yung taong laging galit. Tingin kayo, ang mama nyo, malalaman nyo kung downcast. Ma, anong ulam natin? Ulam! Ha? Ulam! Ganun agad ang mama mo? Downcast yan. Ang your church, wala naman dahilan para magalit. Lahat galit. Pati aso natatadyakan, pati TV na ibabato, pati kantin lumilipad. Yung mga tao niya, mga downcast yan. Tama? At pangalawang tao, the broken-hearted. These are those who are suffered and can never forget their sorrows. They are people who live in the past. Sabi pa ng isa, it's better for me to die in the river than to see my lover in the hand of other. Wow, matindi ano? Sabi naman ng babae, kung hindi lang siyang aking mapapag-asawa, wala nang dahilan para ako mabuhay. Siya yung aking buhay. Sa kanya lang umikot ang aking mundo. Ha? Talaga? Talaga? Yung mga tao hindi makamove on. Amen. Alam niyo kung bakit kayo iniwan ng boyfriend mo at girlfriend mo? Hindi sila para sa'yo. Marami pa dyan. Sabi mo sa katabi mo, marami pa dyan. Marami pa dyan. Amen. Pangatlo, the captives. These are the people never, ito po silang mga hook sa alcohol. Di ba yung aswa, pag kabilugan ng buwan, ayaw mo nila hindi lalabas ang kanilang papat. Ganyan yan, ang mga lasinggo, ang may mga bisyo, pag hindi nakapagbisyo, hindi sila mapakali. Tama? Wait, wala yata ang kausap dito. O, pang-apat. Asa na tayo na apat? The prisoners. Yan po, sila, mga prisoners yan. Gusto nila magpakalalaki, pero hindi pwede. Prisoners sila. And then, the mourners. The mourners are those who lost their loved ones. Ito yung namatayan ng tatay, namatayan ng nanay. Mayroon na kami nakita, iyak ng iyak. Pastor, hindi ko talaga kaya, wala si mama. Alam niyo po, nakita ko doon, nandun ang picture ng mama niya. Itago mo yan. Paano ka makakalimot? Kung nandun ang picture na malaki. Tama? Wala na akong kausap ulit.
The warriors. Ito yung mga taong pinangangabahan ng lahat. Sabi nga, naku, ang taas-taas ngayon ng gasolina. May sasakyan ka ba? Wala. Pero mo, pati gasolina, pero problema, wala naman siyang gagasolinahan. Hallelujah, tama? Para wala akong kausap talaga. Huwag mong problemahin ang hindi mo problema, tama? Ito yung mga tao lahat pinangangambahan. Nako, yung kapitbahay ko, kita mo, ang daming problema. Huwag mong mind your own business. Amen? Hallelujah. And the problem, pinagkaitang ka ng pagmamahal na ulila ka. Sino mga ulila? Pinaampon ka. Sino pong pinaampon? Pinagmalupitan ka. Kinakastigo. Kaunting mali, dako. Mayroong nga inutusan. Sabi niya, bumili ka na ng tuyo, ibawat utos, may kasamang dagok sa ulo. Bili ka ng tuyo! Dagok! Ganun agad. Pagbalik, dala suka. Sabi ko sa iyo, tuyo, bakit suka? Inakalungkutan eh! May ganun. Pinagmalupitan at pinagbubuhatan ka ng kamay. Mga taong nasusuklang, mga taong sadista. Tingin kayo, tingin. Dadaan-dahan na po ako. Ang mga magulang ninyo kung sadista sa inyo, konting kibot mo, sinasaktan ka, kram. Tingin, wala mo na magsasalita. Kung ang nanay mo sinasaktan ka, kaunting mali mo lang, nananakit agad. Balikan mo siya nung panahong bata siya. Ang ginagawa niya sa iyo ay ginawa sa kanya. Hurting people hurts other people. Instead na masuklang ka sa ama mo, sa mama mo, intindihin mo, kaya pala si mama ganyan ka, malupit sa akin kasi nung bata sila, pinagmalupitan sila. At kayo, huwag kayong magagalit kay papa ninyo kung hindi marunong yumakap. Hindi marunong mag-embrace ang papa ninyo. Balikan nyo ng bata siya. Hindi rin siya nayakap. Yung mga taong hindi kayang magmahal, mag-express ng pag-ibig, sila yung mga taong hindi rin nakaranas mahalin. Tama? Wala yata akong kausap. Sino po dito ang laging niyayakap ng papa? Ako yun. Sigurado ka, bro? Parang hindi halata. Hallelujah. Parang hindi halata na lagi kang niyayakap. O baka lagi kang binubugbog. Praise God. Hallelujah. Joke lang yun. Hallelujah. Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, tinampo ninyo, rejection, typical ones, mga kabataan. Ito ang problema. Ang root ng kabataan, rejection, is the absence of significant love and unconditional acceptance. Alam niyo po, ang kailangan niyo lang naman, pag-ibig at saka pagtanggap. Hindi ka matanggap kasi ang grado mo, laging palakon. Lagi kang ikukumpara. Mabuti pa si ate mo, matalino. Ikaw! Lagi kang kinukumpara, kaya ikaw naman, galit na galit ka kay ate. Pag dumating mamaya si ate, huhulog ko yan sa hagdanan. Dahil kinukumpara kayo. Actually, love and acceptance. Rejection is the absence of significant love. Nandyan po yun. At saka yung taong loners. Sino sa inyo mga loners? Ayaw sumama sa marami. Gusto niya lagi nag-iisa. Pag may grupo, hihiwalay siya, doon siya mag-isa. Loners. Ito yung mga taong rejected. Maniwala kayo, ito yung mga taong rejected. Tingin kayo sa akin. Tingin kayo sa akin. Pag mayroon kayo nakikitang hindi masyadong gwapo, maganda, ang term dyan hindi pangit. Ang term dyan, mayroong pinagdaanan. Kaya kung katabi mo, hindi masyadong gwapo, may pinagdaanan niya. Tingnan mo kung gaano kadami yung pinagdaanan. Ako, gwapo ako. Kaya lang ganito ang itsura ko, ang dami kong pinagdaanan. Tama? Kaya pag may nakikita kayo medyo gwapo-gwapo at maganda-ganda, kaunti lang ang pinagdaanan niya. Pero kapag medyo hindi na maipinta ang mukha, matindi ang tingnan mo ang katabi mo kung may pinagdaanan. Hallelujah. Walang ako ang bawat isa. Hallelujah. Praise God. And then these people are loners
They isolate themselves and their relationship with God is unstable. Hindi sila makapag-permis sa Diyos. And a child or other experience rejection, abuse, start to lose his self-worth. Ang mga taong ni-reject, bumababa ang pagtingin nila sa kanilang sarili. Pakiramdam nila, puro sila mali. Sila ang hari ng sablay. Maglalaba lang, sasabihin ng nanay mo, hindi ka marunong! Magluluto ka, hindi ka marunong! Wala kang ginawa kundi puro mali. Gusto mo magpasiklab sa magulang mo, hindi ka accepted. Puro mali. Nagwalis ka, mali. Nagluto ka, mali. Nagugas ka, mali. Puro mali. Yan po, bababantingin mo. Bababantingin mo sa iyong sarili. At alam niyo po si Joyce Meyer, pakita po natin si Joyce Meyer. Si Joyce Meyer, mga kapatid, ay babae, 5-year-old pa lang. Tingin kayo, tingin. Ang tatay dapat siya ang protector ng anak. Tama? Siya dapat ang magtatanggol sa anak. Pero alam niyo po ba kung sino ang gumahasa sa kanya? Tatay niya mismo. Ginahasa siya mula 5-year-old hanggang 18 years old. Kaya pag magsalita si Pastora Joyce Meyer, kasi Pastora siya ngayon, praise the Lord, hallelujah, praise God. Strong personality dahil may pinagdaanan siya. Na supposed to be dapat ang magtatanggol sa kanya, ang magmamahal sa kanyang ama, pero ang sumira at nag-abuse sa kanya ay kanyang pamama. Tama? Kaya nga, it's a miracle na kaya niya magpatawad sa kanyang magulang. And then the problem is acceptance, abandonment, abuse. Ang abuse ay 4. Verbal, PI. Kung ano mga mura, verbal yun, minumura ka. Ang mura, ibig sabihin, binababa ang pagkatao mo. And then, ano pa, emotional, yung sinasaktan ang damdamin. Wala kang kwenta. Wala kang kapuluhan. Sana hindi na kita ipinanganak. Dapat namatay ka na. Sabi ng magulang, dapat pinatay na kita nung nasa tiyan ka. Pinatay na kita. Ano magagawa ng anak? Emotional, masasaktan. And then ano pa po, physical, laging dinadago. Alam mo yung kastigo? Ang mga Bisaya, kastigo ang term. Na pag nakahawak ng walis yan, hindi yan titigil hanggat hindi basag ang walis. Kastigo. Wala silang pag-alam kung patay ka na, kung puno ka na ng sugat, kakastiguhin ka. And that is physical abuse. At ang iba, sexual abuse. Nakaranas ng panggagahasa o ginahasa siya. Hallelujah. Amen? We need a balanced decision. Alam niyo po, binanggit kanina, 139:13, sapagkat iyong inanyo ang aking mga lamang loob, iyo akong tinakpan sa bahay bata ng aking ina, ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat nilalang ako na kakilakilabot at tinamang katabi ko kakilakilabot. Hindi, ibig sabihin, hindi naman nakakatakot, kundi maingat ka na hinulma ng Diyos sa tiyan ng iyong ina. Kasi si Lord hindi nagkamali. Bro, kung nagkamali si Lord maglagay ng iyong ilong at nabaliktad yan, ulan pa lang bro, lunod ka na. Wala yatang oras, hindi yata nakarelate. Ibig sabihin, we are wonderfully and perfect. Tayong nilalang ng Diyos. Tama ang pagkakalagay. Alam mo yung mga kilay, may purpose yan para pag magpawis, kasi maalat ang pawis, hindi didiretso sa mata. Ang ginawa ng babae, pinagbubunot. Hallelujah. Tama? Kaya pag nagpawis, nadiretso na. Ang ilong, bakit may palahibo yan? Para yung mga dash, ay masala. Bakit antay na hindi naman diretso ang butas? Bakit may pagganun-ganun pa? Para hindi diretso ang dumi. Tama? Lahat yan. Bakit ang bagang hindi nauna? Ang cutter, ang handos. May purpose ang lahat. We are perfectly and wonderfully made. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka accidented. Tingin kayo, mga kapatid, billions of people in the world, pero walang nagkapareho ng thumb mark. Bakit? Because you are created uniquely. Kaya kung ang ilong mo ganyan, matuwa ka, nag-iisa ka lang. Tama?
Ako nga, nung nanliligaw ako, sabi ko sa nililigawan ko dati, sasagutin mo ako o hindi? Kasi, nag-iisa lang ako sa mundo. Ito lang ang itsura ito, nag-iisa sa mundo. Pag hindi mo sinagot, wala ka na makikita ang tulad ko. Nag-iisa yan. May ngunit pangit naman kung magkakamukha tayo, tama? Kaya nga yung katabi mo, ganyan, pasalamat ka kaya ka. Tingin kayo, ang nanay ko hindi nagsabi sa akin na pogi ako. Mga kapatid ko, hindi rin. Mga kamag-anak ko, hindi rin. Ng mga kaklase ko, wala rin. Nung mag-asawa ko, tinanong ko, ano mo na gustuhan mo sa akin? Ayaw, hindi makasagot. Pero alam niyo po ang ginawa ko? If they do not accept me, sa itsura ko, gumawa ako ng malaking salamin sa bahay, paggising ko, nakikita ko sarili ko, sasabihin ko, ang pogi mo. Kasi kung hindi ako kaya tanggapin ang pamilya ko, ng society, ako na lang ang tatanggap sa sarili ko. Kaya unique ka, sabi mo, tanggapin mo ang sarili mo. Amen? Pag malalaki ang tagiyawat mo, pag malaki mo, ikaw lang may ganyan. Amen? May nagdradrama sa amin. Mga kapatid, lagi nakabalot ng panyo. Sabi ko, bakit kaya nakabalot ng panyo, Pastor? Kasi malaki ang butas ng aking ilong. Sabi ko sa kanya, okay lang kung ituturo lang. O ito, hinlalaki ng kamay. And sabi niya sa akin, Pastor, hindi po hinlalaki ng kamay, hinlalaki ng paa. O sabi ko sa kanya, matuwa ka, kamukha mo ang Diyos. Pastor naman, basahin mo sa Samuel. Sabi ko, sa hihip ng ilong ng Diyos, nahati ang dagat. Hindi bibig ang pinanghihip ng Lord sa dagat na pula. Ilong, gaano kalaki ang ilong ng Diyos na mahati ang dagat na pula na tinawiran nila Moses. Di ba malaki ilong ng Diyos? O sabi ko, mapalad ka, ikaw lang may ganyan. Palagpagan natin si Lord, amen? Ito na po, mga kapatid, pagtingin sa sarili, pagtanggap sa sarili at pagpapagaling sa sarili. Tanggapin mo ang sarili mo, pagalingin mo ang sarili mo, at maganda ang pagtingin mo sa sarili. Ibalik natin ang aso. Asa na ba yung aso? Hindi pala aso yun. Praise God. Tingnan po natin yung pusa na nakatingin sa salamin. Tingnan mo ang iyong sarili, the way God look at you. Dadandani ko kabataan. Tingnan mo ang iyong sarili, the way God look at you. Sabi ng iba, pangit ka, bubo ka, wala kang kwenta. Pero ang sabi ng Lord, gwapo ka anak, tanggap kita, mahal kita, at kalugod-lugod ka sa akin. Sino ang magtitingnan nyo? Sila o ang Diyos? Tingnan mo ang sarili mo, the way God look at you. Kaya kung pag tinignan, biro mo, nilalang ang hayop, nilalang ang mga bagay, sabi ng Bible, it was good. Pero nang lalangin ang tao, it was very good. Ang pinakamagandang nilalang ng Diyos sa balat ng lupa, tao. Kaya kung maganda ang tingin sa'yo ng Diyos, magganon din ang tingin mo sa iyong sarili. Amen? Kita mo ang pusa, ang tingin niya leon. Amen? At last na verse. Tapos na po ako, hallelujah. 1 John 4:16 na landahanin ko. And we know. Ibig sabihin ng we know, understand, recognize, conscious of, by observation and by experience, and believe. Ibig sabihin ng believe, adhere to, and put faith in, and rely on the love of God. Dalawa lang ang gagawin ninyo. Dapat naintindihan mo na mahal ka ng Diyos. At hindi nagtatapos doon kasi may mga taong they know that God loves them but they do not believe that God loves them. Dapat alam mo na mahal ka ng Diyos, maniwala ka na talagang minahal ka ng Diyos. At tingin kayo, lahat ng minahal ng Diyos hindi niya pinapabayaan. Hindi niya iniiwan. Amen? Pastor Lito, when I was nung ako ipinaglilihi ng nanay ko sa kanyang tiyan, they came to the point, mga kapatid, na nag-away ang nanay at tatay ko. At sila po ay naghiwalay. Lahat ng galit ng nanay ko napunta sa akin.
So, ang ginagawa ng nanay ko, dinudurog niya ako sa kanyang tiyan to abort me. Pero ang sabi ng Bible, in thy mother's womb, I choose you. Dinudurog niya ako, tapos she tried, ni-abort ako, umiinom siya ng mga mapapait na inumin just to abort me. Pero ang Diyos na nagmahal sa akin, ang nag-ingat sa akin, sinapupunan ng nanay ko, at si Pastor Lito isinilang na kumpleto. Dahil lahat ng ina-attempt i-abort, pag hindi natuloy, paglabas, may kapansanan. Pastor Lito, walang kapansanan because there was God na nag-ingat sa akin. At alam niyo po, sa amin, mga kapatid, nung isinilang ako ng nanay ko, sabi ng nanay ko, hindi yan, kasi hindi niya ako malaglag eh. Malakas ang kapit ko eh. Sabi ng nanay ko, pag isilang ko yan, hindi yan makakatikim ng gatas ko because sa probinsya namin, we survive by breastfeeding. Pagpapadede. Pag hindi ka pinadede ng nanay mo, mamamatay ka. Wala pong mga gatas-gatas, wala bote-bote sa probinsya. Then pagkasilang ko daw, pinutulan ako ng puso ng kumadruna at ibinigay ako sa nanay ko. Pero itinulak daw ako ng nanay ko, gumulong daw po ako. Sabi ng ate ko, yung pinagmatanda sa amin ng kapatid namin, Nay, hindi kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sabi ng nanay ko, uhugot lang ako ng sapat na lakas at kapag may lakas na ako, iaabandon ako kayo. After 3 days, she got the enough strength para iwanan kami. At iniwan po. Ang ginagawa ng ate ko pag nagsasaing, dinadamihan ng tubig para yung ipadede sa akin. At walang asukal kundi asin ang inihalo sa... I refuse. Dahil ang hinahanap ko raw si nanay. Kasi alam niyo po, instinct na sa bata, praise God, ang haplos ng pagmamahal. Na kapag umiiyak yan at kinalong ng nanay yan, titigil yan kasi ramdam nila ang pagmamahal. I refuse daw ng arms at hinahanap ko raw si nanay. Iyak ako maghapon, magdamag, maghapon, magdamag. I'm looking for my mother. Sinasabi ng ate ko, wala na nga si nanay, iniwan na tayo. Hindi ko naman naiintindihan sa ganyang edad. And after a week, na walang food na nakakain, actually pinangalanan akong Tuto, kasi ang Tuto, meaning to say, yung sisiw, na maagang naiwan ng inahin, talagyan lang ng lampara, ang tawag doon tinuto. Kaya ang tawag sa akin Tuto. Then after a week, butog balat na daw po ako. And then, mga kapatid ko, they were all hopeless and they're waiting for my last breath. We did our utmost best. Ayaw niya, wala na tayong magagawa. Then, malakas ang ulan. Yung kubo namin binagyo. At ngayon, hindi na rin nila ako naririnig na umiiyak. Akala nila patay na. Pero nung tiningnan nila ang pulso ko, tumitibok pa pati ang aking puso dahil ang pag-ibig ng Diyos ang bumubuhay sa akin. Amen. At ito na po, mga kapatid, praise God, nakarinig ang ate ko ng iyak ng isang bata sa hindi kalayuan. Ang ginawa ng ate ko, binalot ako ng kumot. Sinugod ang malakas na ulan. Kumakatok siya doon sa kapitbahay. Tao po. Iniwan po kami ng nanay namin. Pwede po ba ninyong padidein ang aking kapatid? At ang kapitbahay na yan, hindi nagdalawa ng isip. Pinadede ako and I survived. Hindi sa nanay ko, sa ibang nanay. At ang kaidaran kong bata, he is now my best friend until now. Nagulat kami, 13 kami magkakapatid, pero lahat may trabaho, designated na trabaho. Ang trabaho ko, teacher, kaya hindi ako tumangkad. Taga-igib ako eh. Praise God. Masaya kami na naandun si tatay, kumakain kami ng sama-sama. Pero there was a lunch na pagkatapos namin kumain, magliligpit na kami kasi may kanya-kanyang trabaho. Sabi ng tatay ko, mga anak, sandali lang. Sabi ng tatay namin, patawarin nyo ang inyong tatay. Dahil hindi ko kaya kayong papag-aralin. Nagdesisyon ang inyong tatay na ipamigay ko kayo. Sabi ng ate ko, tay, huwag niyo po kami ipamigay. Kasi iba pa rin ang sariling pamilya.
Walang nagawa kami, nagdatingan yung mga tito, tita namin para kami mga aso na kanya-kanyang kinuha. Ang napuntahan ko, titong malupit, bawal magkamali, bawal umiyak. Bawat pagkakamali ang mali ng kanyang mga anak, kami ang hinahagutin kami ng sinturon, leather, sa kanyang mga anak is light, sa amin umuusok ang sinturon, bawal umiyak. Kaya pag pinapalo kami tigtatatlo, kinakagat ko ang labi ko kasi pag umiyak ka, another 3. Alam niyo po, sa isang araw, 3 beses ako napapalo, 4, 5. Yung aking binte, parang talong. Ayaw na mapapahawak. At alam niyo po ba mga kapatid, to make the long story shortcut, nagkasundo si nanay at tatay, nabuntis, nagkaanak, walay ulit. At ang kapatid na sumunod sa akin, napunta doon sa pinuntahan ko, same discipline. Pag pinapalo kami, nagtitinginan kami sa mata, huwag kang iiyak. Ang kaya ko, hindi niya kaya kasi babae siya. Pero huwag kang iiyak. At alam niyo po, there was a time, hindi po kami pinalaki ng tatay magnanakaw, kaya hindi kami marunong magnakaw. Pinagbintangan ng kapatid ko na nagnakaw ng 5 piso. Ang 5 piso, equivalent ng 50 pesos sa ating panahon. At alam niyo po ba, inakyat siya sa taas, nag-akyatan ng mga tita, tito, lulot, lula, mga kamag-anak. At doon po naranasan ng kapatid ko na kinakastigo. May sumusuntok sa kanya, magnanakaw ka! May sumasambino sa kanya, may tumakadyak sa kanya, ang kapatid ko, dugo-dugo na. At alam niyo po, nakasilip ako sa bintana, nakita ko ng kapatid ko na sinasabi niya sa mata, Kuya, ipagtanggol mo ako. At alam niyo po, there was a time, nabasag ang Florina. Nabasag, hindi kami nakabasag ang kanyang mga anak. At yun ay minana niya pa, so ibig sabihin may sentimental value. At alam niyo po, ang ginawa, mga kapatid, pinalo kami magkapatid, baliktad na po ang sinturon, bakil na po ang tumatama sa amin. Wala nang bilang na 3. Naliligo na kami sa dugo. Alam niyo po ba, yun ang araw na naghihintay kami ng tatay. Yun ang araw na naghihintay kami ng nanay na magtanggol sa amin. Pero wala. Yung tipong kahit yung huling palo na lang yung may sasalo, yung sasabihin, tama na. Pero wala. Nagkasakit kami magkapatid, tikdas. Nakita ko doon, sabi-sabi na nagkasakit. Yung mga pinsan namin, may nagbibigay ng lugaw, may nagbibigay ng gamot. Sa amin wala. Kasi ang sabi ng tita namin, kung may mamamatay dito, hindi yung mga anak ko, kundi yung mga sampid. Kami po yun. Hindi kami pinapakain. We take only, mga kapatid, ng tubig. After a week, butot balat kami. Sabi ng kapatid ko, nung madaling araw kinukumbulsyon siya, yakap-yakap ako, sabi niya, Kuya, hindi ko na kaya. Niyakap ko yung kapatid ko, tandaan nyo ang magkakampi, kapatid. Sabi ko, lumabang ka, kaya ako lumalabang kasi naandyan ka. Alam niyo po, pag bumabangon kami sa umaga, yung kumot dumidikit sa aming mga sugat at pag tinanggal namin nananariwa ang sugat. And I decided as Kuya, akas tayo. Binaba ko yung kapatid ko, pumunta kami sa pier, at sumakay kami sa barko. Sabi ko doon sa tripulante, Sir, kahit dishwasher po ako, makarating lang kami ng Manila kasi kung hindi kami makakalayo, pag nakita kami, papatayin na kami. Umayag, dishwasher ako, pero kapatid ko hindi kaya kayo may sakit. Tumira kami sa Luneta. Hindi kami namalimos, hindi kami nanghingi. Kumakain kami ng mga leftover sa McDonald's. Yung nasa basurahan, yung mga tira, yung inaano namin, kinakain namin. Just to survive. Pero sabi ko, hindi kami habang buhay ganito. Nagdesisyon ako, may nilapitan ako doon mayaman katuma, pwede bang mamasukat, tinignan ako, mabait po kami, hindi po kami masama. Tinanggap ako after a month, nakita niya masipag ako, sabi ko, pwede po bang ipalit ko dito ang aking kapatid at paghahanap ko ng trabaho. Trabaho ng construction, trabaho babae, trabaho lalaki, ano ko mga kapatid, lahat. At ang sweldo ko, pinapadala ko kay tatay ko para mga kapatid ko hindi nasa mga tita, tito ko.
At to make the long story shortcut, mga kapatid, umayos ang aming buhay. May trabaho kapatid, yung may trabaho. 21 years old na po ako sa kakatrabaho. Hindi pa ako nakaranas mag-blow ng candle. Ibig sabihin, mula 1 year old hanggang 21 years old, I never experienced ng mag-birthday. Tapos nasa bintana ako, nag-iisip ako, Lord, hanggang kailan? Alam niyo po, hindi kalayuan, may umaawit na fellowship. Ang kinakanta nila, trust all your cares on Him, for He cares for you. Parang napagbag ang puso ko, bumaba ako. Pagpunta ko doon sa church, babae ang pastora, niyakap ko kaagad ang pastora. Sabi ko doon sa pastora, Pastora, pili po ba kayong maging nanay ko? Kasi 21 years old na po ako, wala pa akong nanay. She accepts me bilang anak at tinuri ako ng kanyang mga anak na kapatid. Nag-Bible school, nagpastor. Nung pastor na ako, bukang bibig ko, I already forgiven. Pinatawad ko na si nanay. Pero bukang bibig di pinsan, hindi. At nung nagpapayonir ako doon sa Angeles, biglang tumawag ang nanay daw namin nasa critical. Lahat ng kanyang mga internal organs mayroon ng problema. Eh, siyempre, pastor ako, sabi ko, sige, ipadala natin, pagkasunduan natin, pamasayan natin. Alam sa amin ng mga kapatid ko, hayaan niyo siyang mamatay, wala siyang kwentang ina. Masama siyang ina. Ang sabi ko, kahit gaano kasama ang nanay natin, nanay pa rin natin. And then what we did, nag-contribution kami, nakapunta si nanay sa Manila at pina-hospital namin sa PGH at na-discover siya na may taning na ang kanyang buhay. 6 months. Bawal na siya ng kanin, pwedeng gatas sa pangmatanda, bawal na po ang isda, bawal ang karne, bawal ang asin, gulay, mataba ang kanyang tinitik. So tumira siya sa pinakapanganay, 1 buwan, lumipat sa isang kapatid namin sa Nueces, 1 buwan, lumipat sa Bulacan, 1 buwan, lumipat sa lahat ng kanyang mga anak dito, at last na choice, it's me. Sabi ng ate ko to, ikaw na lang ang walang pamilya because way back then, wala pa akong asawa, ikaw ang mag-aalaga kay nanay. Nanay na hindi nag-alaga sa akin, nanay na pumapatay sa akin. Pinadala ko sa Pampanga, nakita ko nanay kumukot na, ang payat, puti na ang buhok. Alam niyo po, lagi akong inaaway ni nanay. May sakit, madali siya mairita. Ang tinatanong ko sa church way back then, 300 pesos a week. How can I survive my nanay? Ang gamot niya araw-araw, 1,000 worth para mapahaba ang kanyang buhay. Ginagawa ko, naglalabandero, kahit pastor ako. Sabi ko sa mga membro, magbabible study ako, pero totoo, hapon Bible study, pero hanggang tanghali, naglalaba ako. Minsan paano lang ginagamit ko, sugat-sugat na yung aking kamay, just to survive my mother. Binubuhat ko ang nanay ko sa CR, pinapaliguan ko. At alam niyo po, napagod ako. Nothing change. Ang sitwasyon ganun pa rin. Dumapa ako sa palpi. Sabi ko kay Lord, Lord, pagod na po ako. Baka pwede naman po, Lord, humingi ng isa na lang ng prayer. Sabi ng Lord, ano yun anak? Pwede ba ninyong pagalingin si nanay? At alam niyo po, the Lord granted my prayer. Pinagaling si nanay from 1,000 word na gamot sa isang araw, naging 100 na lang. Lumakas si nanay, tumaba, pinamanicure ko, pedicure, pinakulay ng buhok, pinaganda ko ang nanay ko. At nagselos ako dahil hindi man lamang lumalabas sa bibig niya ang salita, anak. Bukang bibig niya yung mga kapatid ko sa Princeton, uuwi ako ng Leyte, na wala akong bahay doon, pambili ng bahay, gamit, uuwi ako doon, yung mga kapatid ko na andun. Sabi ko si nanay, kahit hindi humingi ng tawag, tawagin na akong anak, masaya na ako. Pero hindi ako tinatawag na anak. She called me by name. At ito na, magaling na si nanay. Ini-ignore ko yung nararamdaman ko, nanay ko siya. And, ito na, binili ko ang daming bagahe. Kaldero mo, lahat ng gamit.
binili ko. At alam niyo po, ang pinaka-the best gift na binigay ko sa kanya was the Bible. Siyempre, pastor ako. At ito na, magpapaalam na si nanay, sasakay na namin sa Dao, may ferry, may super ferry na siyang ticket sa barko. Papaalam na si nanay. Sabi ko kay nanay, Nay, atin ka muna ng Sunday morning celebration para pag-pray namin. Alam niyo po, pagkatapos ko mag-preach, lahat ng mga membro umiiyak. At ako din umiiyak as I pray sa congregation. Alam niyo po, ini-impress sa akin ng Holy Spirit. Impress means binubulong. Sabi niya sa akin, bumaba ka, yakapin mo si nanay. Naglalaban sa isip ko, sabi ko, Lord, hindi ako niyakap ni nanay. Pinapatay ako ni nanay. Iniwan ako ni nanay. Tapos ngayon, Lord, papayak ako sa akin. Ayoko, Lord. I refuse. Tuloy-tuloy pa rin ang aking prayer. Pangalawang beses, inimpress ulit ng Holy Spirit, bumaba ka, yakapin mo si nanay mo. Nag-refuse ulit ako, Lord. Malayo ang loob ko kay nanay ko. Ayoko yung yayakan ako sa layo ng loob ko. I don't want to be hypocrites. Ayoko maging babaw. Gusto ko maging totoo, so I refuse. The very third time, mahinang-mahina na po ang Holy Spirit. Sabi niya, bumaba ka, yakapin mo si nanay mo. Hindi alam ng church ang sinasabi ng Holy Spirit. Hindi alam ni nanay ang sinasabi ng Holy Spirit. Ako lang ang nakakaalam. Bumaba ako, nagkunwari ako, sabi ko, Nay, uuwi na po kayo sa Leyte. Ihatid na namin kayo sa Dao. Pwede po ba namin kayo ipag-pray sa iyong biyahe? Kunwari pray. Pero paglapit ni nanay sa harap, bumaba ako sa pulpit, niyak ako si nanay. At itinapat ko ang bibig ko sa kanyang tainga. Ang sabi ko kay nanay, Nay, patawad. Ginawa ko ang lahat para maging anak mo. Pero kung hindi ako karapat-dapat, nana, kung hindi mo ako tanggap, nana, patawad. Alam niyo po, the words that I waited, gumanti si nanay ng yakap. Alam niyo po, sabi ng nanay ko, Anak, iiwanan na kita. Alam niyo po ba na ang laya-laya ng puso ko? Dahil naging anak ako ng nanay ko. Nagkaroon ako ng nanay. At alam niyo po, dumaan siya sa Makati. Hindi pa ako nakakasakay ng super ferry. Nag-text na ang ate ko. Sabi ko ng ate ko, to, wala na si nanay. Alam mo, church, ang sakit. Kasi kung kailan ako nagkaroon ng nanay, doon siya nawala. Dalidala ko pumunta sa Makati, nakita ko si nanay nasa Cabao na. At sabi ng mga kapatid ko, to, hindi hintay ka ni nanay. At yakap-yakap niya ang Bible. Sabi ko, so many chapters in the Bible, pero mayroong pinakauling chapter and tinignan ko ang huling pahina ng Biblia. At may note si nanay. Sabi ng nanay ko, to, anak ko, salamat. Dahil inaruga mo ako, inalagaan mo ako sa panahon na may sakit ko. Church, uulitin ko. Si Pastor Lito, wala ng nanay, wala ng tatay. Ang hirap ng ulila. Wala kang mapagsumbungan, wala kang malapitan, wala kang madahingan. Pwede ba tayong tumayo lahat? At this point of time, huwag mong kapansinin yung katabi mo. Close your eyes. Close your eyes. Hindi ka pinaampon kasi mahal ka nila. Yung nanay mo, tatay mo, may mga nararamdaman na yan, pero hindi sila nagsasabi sa inyo kasi ayaw nilang mag-alala ka. Ayaw nilang mag-isip ka, pero in reality, mayroon na sila nararamdaman. Kaya ulitin ko, church, and I pray, pag uwi mo mamaya, yakapin mo.
si mama mo at papa mo. Sabi mo, Ma, maraming salamat sa sakripisyo. Salamat sa pag-aaruga. Salamat dahil hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. This point of time, huwag kang mahiya. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Ilabas mo, iiyak mo sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang yayakap sa inyo. Church, you will not be able to love unless first maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Bubuksan po natin ang palpig. Lapit po tayo sa harap. Payakap tayo sa Diyos. The love of the Lord. Hallelujah. Sige po, huwag kang mahiya kapag inaawit natin. Sige po, kabataan.